What's up mga boss? Usapang basketball na naman tayo. Halina't talakayin kung bakit nakakapagsalita ang mga European All-Star na si Giannis, Luka at si The Joker na napakadaling pumunto sa NBA kumpara sa EuroLeague. Halina't himayin ang mga aspeto ng kanilang statement. Isa din kaya ito sa dahilan kung bakit tinalo ang Team USA ng mga European countries sa nakaraang FIBA World Cup 2023 na ginanap sa MOA Arena sa Pilipinas. Sa Milwaukee Bucks Media Day nga ay natanong sa interview si Giannis Antetokounmpo kung ano ang kanyang experience sa Eurobasket at kung paano ito nakatulong para sa improvement ng kanyang laro. At walang paligoy-ligoy niya na sinagot na ang liga sa Euro ay mas mahirap sa NBA without disrespect sa NBA players. Ayon sa kanya, sa NBA ay puno ng mga skilled at talented na player. Pero una, ang espasyo ng court ay magkaiba. Mas malaki ang space sa NBA kaysa sa EuroLeague at mas malawak ang driving lane. Pangalawa, mas intense ang depensa sa EuroLeague. Ayon kay Giannis, nag-i-implement daw dito ng full court press. Man-to-man na ang depensa pagbaba pa lang ng court. Pangatlo, ay mas physical ang laro sa Euro na halos palaging double team from the start daw ang depensa at halos walang space na magalawan. Ayon sa kanya, marahil ang kakulangan sa talent ng mga European players ang nagiging dahilan para maging pisikal at agresibo ito sa depensa. Ayon pa kay Giannis, ang paglalaro niya sa EuroLeague ay naging malaking tulong sa pagpasok niya sa NBA dahil sa pagkakaiba ng espasyo. Sa NBA, ayon sa kanya, ay may mas malawak na room to operate, penetrate, and mas madaling hanapin ang mga kakampi. At ramdam daw niya na kaya niya makapwesto sa spot na gusto niya na hindi binibigay ng EuroLeague. Sa paniniwalang ito ay sinigundahan ng 2023 Finals MVP na si The Joker Nikola Jokic. Ayon naman sa kanya na ang Eurobasketball ay mayroong maliit na floor space at ang mga big man ay pwedeng bumabad sa paint area na kung sa NBA ito ay illegal sa violation na defensive 3 seconds. Ayon pa sa kanya, mas mahirap talaga ang Eurobasket kasi kinakailangan mas mabilis ka mag-isip sa paglalaro dito. Yeah, no, actually it's a good call. And he banked it in from half court. And it's also, if you consider the referees huddled up to make sure they got it right. Halimbawa niya na pag naiwan mo ang iyong gwardya sa NBA ay makikita mo na parating pa lang ang help defense. Subalit sa EuroLeague ay pag naiwan mo ang iyong gwardya ay andyan agad ang tulong na depensa na nakaka-epekto itong malaki sa decision making ng isang player. Maging ang tinagurian Luka Magic at crush ng bayan na si Luka Doncic ay nagpahayag din ng pagkakaiba ng laruan sa NBA at sa EuroLeague. Ayon din kay Luka, mas madaling talagang umiskor sa NBA kaysa sa EuroLeague, mas madaming taktika sa counting oras. Sa isang interview sa kanya sa podcast ni JJ Redick, The Old Man and the Tree, nasabi ni Luka na inaakala niya na mas mahirap ang maglaro sa NBA at nasurpresa siya na lumabas agad ang kanyang laro. Partikular ang pagiging main scorer na bumulaga agad sa pangalawang taon ng kanyang paglalaro sa Dallas Mavericks. Ang pahabol pa ni Luka na kahit mas talentado ang mga NBA players kaysa sa Euro players, naniniwala ako na 100% na mas madaling maka-score sa NBA dahil sa malaking court. At may magkakaibang rules tulad ng meron at walang defensive 3 seconds. Easy 10 additional points sa kawalan ng defensive 3 seconds na kung sa EuroLeague nga daw ay pwedeng bumabad si Rudy Gobert sa ilalim hanggat gusto niya. Maraming salamat sa panonood mga boss! Huwag niyong kalimutan i-like and share at mag-subscribe na rin kayo. Basta usapang improvement sa basketball. Basketball Boss TV na. Hanggang sa muli, paalam!